Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kaniyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga, at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa hula o propesiya ng mga propeta sa Israel, madalas nating marinig, lalapit na ang araw. Darating na ang panahon. Hindi sinasabi kung kailan. Walang schedule na binibigay. Pero dadating ang araw na yon. Kasi para sa Diyos, ang 1,000 taon ay parang isang araw lang. Antayin natin ang araw na yon. Maging palagi tayong handa. Darating yon. Yun ang pangako ng Diyos. Pero hindi natin alam kung kailan. Sa araw na yon, sisibol mula sa lahi ni David, ang isang sangang matuwid. Ang sangang ito ay isang hari na buong katarungan na maghahari. Dahil sa siya ay makatarungan, paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Kapag nagawa na niya ito, magiging matiwasay at mapayapa ang kanyang pamamahala. Kikilalanin siya ng lahat na Panginoon na matuwid. Si Jeremias ay nabuhay ng mga 600 years bago dumating si Jesus. Si Jesus ang katuparan ng pangakong ito. Galing siya sa lipin ni David. Pagdating niya, nabibigyan ng katarungan ang mga may sakit. Napapagaling sila. Napapatawad ang mga makasalanan. Pinagsasabihan niya ang mga nang-aabuso ng kanilang kapangyarihan tulad ng mga punong saserdote at mga Pariseo. Pero hindi niya natapos ang kanyang misyon. Pinatay siya ng mga kaaway niya nung siya ay 33 years pa lamang. Pero siya ay muling nabuhay at binigyan niya ng kapangyarihan ang kanyang mga alagad na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Hanggang ngayon, ginagawa ng simbahan ang misyon ni Jesus. Pagkalipas ng 2,000 taon, mga 25% pa lang ng mga tao ang naaabot ng mensahe ni Kristo sa buong mundo. Mga 2 billion pa lang ang mga Kristiyano. At marami hindi pa mabubuting Kristiyano.
Kaya patuloy pa ang paglaganap ng kaligtasan. Matatapos din ito. Darating uli si Jesus. Darating ang panahon na ang karanasan ng mga tao ng kaligtasan ay hindi na ang pagpapalaya sa kanila sa Ehipto, kundi ang pagtitipon ng Diyos sa lahat ng tao mula sa hilaga at silangan. Makakaranas ang lahat ng muling pagkabuhay. Titipunin uli ng Diyos at bibigyan ng bagong buhay. Upang hindi tayo mainip, binibigyan tayo ng mga propeta ng mga pangarap pagdating ng kaligtasan na ibibigay sa atin ng Diyos. Kaya pinapatingala tayo sa mabuting kinabukasan na dadalhin ng Diyos pagdating niya. Huwag lang tayong tumingin sa nakaraan. Manghihinayang lang tayo. Huwag lang tayong tumingin sa nangyayari ngayon. Matatakot lang tayo. Itaas din ang ating mata at tumingin sa magandang balak ng Diyos sa kinabukasan na magbibigay sa atin ng pag-asa. Ito ay pangarap ng Diyos. Ito ang balak na gagawin ng Diyos. At ang Diyos ay hindi sinungaling. Hindi lang na niya tayo binubola. Ito'y mangyayari. Sinabi yata niya yon. Maniwala tayo sa Kanya. Nananalig ako sa iyo, Panginoon. Naniniwala ako na may magandang plano ka para sa akin. At ito iyong tutuparin. Iiral ang katarungan at kapayapaan. Ito iyong gagawin. Halina, Jesus. Dumating ka na. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.